So magpagamay sa tagmaay no relationship is worth your soul if it leads you away from God. It's not love, it's a trap. Meron ako mga naka-relationship dati, alam nyo guys. Kakatawa siya pero i-share ko siya para makuhaan siya ng base, lalong-lalo na sa mga young people. So yun na nga, mabait akong bata as in, madali akong natatakot especially kapag nakikita ko na lumalabag ako sa kagustuhan ng aking mga magulang. Dati sinasabi na talaga ng parents ko na wag talagang makipag-relationship as in. Minsan, naku-curious tayo at gusto talaga natin mag-try, 'di ba? So yun na nga, nag-try ako, relationship na. Meron ako naka-relationship na as in, ano na siya, engaged na siya sa isang teacher din. Tapos, lagi siyang naglo-load sa akin, nagpapadala siya ng chocolate, flowers, di ba? Tapos, sinasabi niya na magkamukha daw kami nung girl. Diyos ko, ako naman, dahil medyo siguro, naintindihan ko yung mga estudyante ngayon. Meron din kami mga estudyante na nagre-reply din kahit married na yung mga lalaki. Siguro at that age kasi, like my age before, parang hindi ko pa talaga siya masyadong naintindihan. And parang wala lang ba, yung parang ano ka, parang innocentility ka. So, feeling ko, parang okay lang. Pero alam ko, merong conviction na mali talaga siya. Hindi talaga siya tama na ganun. Make the long story short, naging kami, tapos, dinidate niya ako, nakakain kami sa labas, pero meron kami kasama. So, tatlo kami. Meron siyang friend, best friend. Tapos, sumasama ako sa kanila. Nakakatakot yung ginawa ko, Jai. Lalong-lalo na kapag gagawin mo yan sa panahon ngayon na hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng tao sa'yo. So, wag niyo talaga yung tularan, Diyos ko. Sinishare ko ito para naman mamulat yung inyong mga mata sa katotohanan na yan ay talagang red flag. Imagine, meron ng partner, tapos para kang ginawang kabit. Kumbaga, kung nagkasal na sila, tapos ako, option, parang ganon. Pero siguro yung thinking ko dati is, wala namang mawawala sa akin, alam ko naman, parang sa katigasan lang ng ulo ba? Pero mali talaga siya as in. Okay, naririp ko yung sinusow ko before. Kaya nirenounce ko yon, dinenounce ko yon. Sabi ko kay Lord, forgive me. Sana mapatawad ako ng babae na nasaktan ko siya in the sense na pumatol ako sa boyfriend niya. So, meron ding mga circumstances sa buhay ko. Hindi man pumatol yung mga, hindi ko na siya ididetalye, pero nakuha ko na yung karma ko, kumbaga. So, actually, hindi marami yung naging boyfriend ko, ha. Meron din ako naging boyfriend. Eto, ano siya, hindi siya nakakatulong talaga sa akin na mapalapit ako kay Lord kasi may bisyo yun siya. Umiinom siya. Hindi siya naninigarilyo pero umiinom siya. Tapos, kapag nagagalit siya guys, pag hindi ako nag-reply, nagka-curse. Pinipilit niya ako na meron akong gawin. Yung parang mag-try-try ba kayo ng intimate. Yung katulad ng sinabi ko na pat ay ginawa lang ng mag-asawa kasi gift ng God. Gusto niya i-try namin. So, nag-try siya na i-date ako. Nga kami lang dalawa. Dadalhin niya ako somewhere na kami lang dalawa. Yun pala, meron na siyang motibo. Meron na siyang binabalak na hindi maganda. So, another red flag yan. Kapag ganyan yung lalaki, kasi naman pareho kaming hindi pa talaga Christian that time. Ako, nag-start na ako noon sa campus ministry sa college. Pero hindi pa talaga ganun kalalim yung pakikipag-relationship ko kay Lord. Meron ding isa na, actually, meron na talaga siyang, isa na siyang minister. Pero, every time na pagising niya sa umaga, ako yung una niyang tinetext, hindi si Lord. Hindi siya nagde-devotional. Ako yung una niyang tinatawagan dahil nami-miss daw niya ako. At yun din, parang kiniklaim niya ako na wife niya ako. Parang deceiving spirit ang meron siya. Kasi ang pagkakaalam ko pa naman sa kanya ay parang mataas yung ranggo niya ba. So yung mga experiences ko, nakakaapekto siya sa kung ano yung unang mga months ng aming relationship as husband and wife. Kapag naging Christian tayo, guys, process naman talaga siya, walang shortcut. So, it's okay. Imagine, naging Christian ako, tinanggap ko si Lord, year 2007, 2008, mga ganyang year. Pero even until now, pinaprocess ako ni Lord. At napaka laking halaga na nasa church tayo na kung saan ay nagtuturo talaga ng magandang teaching, meron talagang anointing,